Hello po mga brad. Topic po natin ngayon, tunay ka bang Kristiyano o piki ayon sa Biblia? Ating pong talakayin mga brad. Maraming assuming ngayon. Marami hong nagpapanggap ngayon na mga Kristiyano daw sila. Subalit, ito'y mga piki. Patutunayan natin ayon sa Biblia. Babasahin po natin ang mga detalye. Basahin po natin ang Juan 12:26. Ganito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Ayan po, malinaw ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang lingkod niya ay sumusunod sa kanya, at kung saan siya nandoon ay doon naman doroon ang kanyang lingkod. So, kung gusto mong maging Kristiyano, tunay na Kristiyano, sumunod ka kay Kristo, at siya po ay may kinaroroonan, doon din dapat ang kanyang lingkod. Ngayon, saan po siya naroon? Ganun po ang sunod nating tanong. Basahin po natin ang Hebreo 10:21. Ganito po ang sabi. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Yan po. Alamin po natin ang dakilang saserdote na yan, mga brad, na pangulo sa bahay ng Diyos. Dakilang saserdote, pangulo siya sa bahay ng Diyos. Sino po ba yan? Basahin po natin ang Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Yan po, maliwanag po. Ang dakilang saserdote na ating kinikilala ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya po ay ang pangulo sa bahay ng Diyos. Yun po ang kinaroroonan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangulo siya, nasa bahay siya ng Diyos. At alamin naman po natin ngayon, alin ba yung bahay ng Diyos na pinangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat ay nandun din ang kanyang mga lingkod na sumusunod sa kanya. Dapat nasa bahay din sila ng Diyos. Alin po ngayon ang bahay ng Diyos? Basahin po natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan po mga kaibigan, mga brad. Maliwanag po ng bahay ng Diyos ay siya pong iglesia ng Diyos, na kinaroroonan ng ating Panginoon Jesucristo, na doon po ay siya ang pangulo. Kaya pag susunod tayo sa ating Panginoon Jesucristo, dapat doon tayo sa bahay na kinaroroonan niya. Doon siya ay pangulo. Ano pong katunayan na ang unang mga lingkod niya, yung mga apostol, ay nandun sila sa iglesia ng Diyos, na bahay ng Diyos, na pinangungulahan ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ayun po, napakaliwanag po ng mga apostol na unang mga tinawag ni Kristo, kanyang mga alagad, ay nasa iglesia ng Diyos sila.
Sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang Pangulo sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos. Yun po ang samahan ng mga unang Kristiyano. Sila po ang mga tunay na Kristiyano. Sigurado po tayo na hindi sila piki kasi sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, sa ating panahon, paano tayo makakatiyak na hindi tayo mapupunta sa piking Kristiyano? Paano tayo magiging tunay na Kristiyano? Basahin po natin ang panyaya ng mga apostol sa unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yun po, napakaliwanag po mga kaibigan, mga brad. Kung gusto nating maging tunay na Kristiyano, ay sumunod tayo doon sa paanyaya ng mga apostol ng mga tunay na Kristiyano. Sila ang mga unang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At sila ang inutusan upang mangaral sa buong sanlibutan, upang ipalaganap ang salita ng Panginoong Jesucristo at inaanyayahan tayong makisama sa kanila. Doon po tayo makakatiyak na hindi tayo mapupunta sa peking Kristiyano kung susunod tayo sa mga apostol. Sila po ay nasa bahay ng Diyos, nasa Iglesia ng Diyos, na doon po pinangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo. So, napakaliwanag po niyan mga kaibigan, mga brad. Sa panahon po natin ngayon, paano naman tayo makakatiyak na ang Iglesia ng Diyos na ating sasamahan ay yung tunay na samahan ng mga apostol? Kasi sa dami na po ngayon ng mga nagsilitawan ng mga relihiyon, marami rin Iglesia ng Diyos ang pangalan. Paano tayo makakatiyak na yun ang samahan ng mga apostol na ating masasamahan? Basahin po natin ang Mateo 28:19-20. Dahil dito, magsiyaan nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maliwanag po yan mga kaibigan. Ang sabi, ituro ninyo sa kanila lahat, kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya po, ang samahang tunay na Iglesia ng Diyos, samahan ng mga apostol, ay makikilala mo ang turo, maituturo lahat ng utos ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin mga kaibigan, ang nasa loob nun, turo ng ating Panginoong Jesucristo at hindi turo ng kung sino-sino. Yun pong maliwanag. Kasi marami dyan, Kristiyano daw sila, pero ang mga turo, hindi turo ng Panginoong Jesucristo. Kagaya ng pag-iikap po, hindi na po turo ng Panginoong Jesucristo yun. Pangingili ng Sabat, hindi rin po turo ng Panginoong Jesucristo yan. Marami pang ibang mga turo, makikita mo sa kanila, hindi turo ng Panginoong Jesucristo. Kaya, ang pagkakakilanlan talaga ng tunay na samahan ng mga apostol ay yung mga turo, lahat ng Panginoong Jesucristo ang nandoon. Alam niyo po mga kaibigan, may babala ang ating mga apostol para hindi tayo maligaw. Basahin po natin ang unang Korinto
4:6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayan po, maliwanag po yan ang warning ng mga apostol. Matuto daw tayo sa kanila, huwag hihigit doon sa kanilang sinulat. Kasi yun po ang kanilang mga sinulat ay ang utos ng Panginoong Hesukristo. Meron po tayong katunayan niya. Basahin po natin ang 1 Korinto 14:37. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan po, maliwanag po yan. Ang sinulat ng mga apostol, di talagang utos ng Panginoon yun. Ang Panginoong Hesukristo. Ay, yun po, ay nakasama nila ang Panginoong Hesukristo. At ipinasulat sa kanila ang mga lahat ng utos ng Panginoong Hesukristo. Kaya po makakatiyak tayo na ang samahan ng mga apostol ay ang mga turo ng Panginoong Hesukristo ang nandoon. Ngayon, pag nakakita ka ng iglesia o anumang relihiyon na ang mga turo sa loob nila ay hindi turo ng Panginoong Hesukristo, makakatiyak tayo na piki yang mga yan. Hindi mga tunay na Kristiyano yan. Kaya sana naunawa natin mga kaibigan ang babala ng mga apostol. Siguro maliwanag na po yan mga kababayan, mga kaibigan. Paano natin malalaman ang tunay na Kristiyano at ang piki? Unang-una, ang tunay na Kristiyano ay yung mga apostol. Sila po ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo naman nasa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Pangulo siya doon. Kaya nandoon din ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga alagad, dahil ang sabi niya, sumunod sa kanya. Kung saan siya naroon, ay doon din ang kanyang mga lingkod. So maliwanag po yan na iglesia ng Diyos ang samahan ng mga apostol. At ang mga turo doon, aral, ay lahat yun ang kautosan ng Panginoon Hesukristo ang tinuturo doon. Kaya yung mga iglesia na lihis ang mga turo, hindi turo ng Panginoon Hesukristo, doon yun naman matitiyak na yun ang piking Kristiyano. Napakarami po niyan mga kaibigan. Nandyan ang mga born again, mga Baptist na yan, mga Mormons, Saksing Jehovah, Protestante, Fourth Watch, maraming pang iba. Yung Katoliko, ganun din. Talagang mga mali ang mga aral ng mga yan. Hindi yung turo ng Panginoon sa Kristo ang tinuturo dyan sa mga samahan na yan. Medyo masakit lang sa pandinig. Pero yun po ang katotohanan. Nakadetalye naman po sa Biblia, mga kaibigan, mga brad. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay inyong naunawaan.